Magandang umaga, mahal ko. Kumusta ka ngayon? Pati ni Lester sa asawa sa pamamagitan ng isang video call. Napangiti ang pagod na si Alisa habang nakatingin sa camera ng phone at ngumiti sa asawa. Okay naman ako ngayon, mahal ko. Medyo pagod ako pero pangkalahatan, okay naman ako. Masayang sabi ni Alisa. 7 taon nang kasal sina Lester at Alisa at mahal na mahal nila ang isa't isa. Sa kasamaang palad, 3 taon pagkatapos ng kanilang kasal, kinailangan ni Alisa na magtrabaho bilang isang OFW worker para makapagbigay ng pera sa kanilang pamilya. Ang perang kinikita niya bilang waitress at ang kinikita ni Lester sa pag-aayos ng mga sirang gulong ng sasakyan ay hindi sapat para sa lumalaki nilang pamilya. Masakit para sa dalawa na magkahiwalay, pero kailangan nilang mabuhay kahit papano. Oh, hindi mo sinabi sa akin ikaw pala'y pagod na. Tapusin na natin yung tawag. Gusto ko magpahinga ka. Sabi ni Lester habang nakangiti sa asawa. Nakakagulat na si Alisa ay walang salita na pumayag at pareho silang nagpaalam sa isa't isa bago nila ibinaba ang tawag. Nakangiting ibinaba ni Lester ang kanyang telepono at tumayo para maghanda para sa araw na iyon at para pakainin ng mga bata. Samantala, umupo si Alisa sa upuan sa loob ng kwarto niya habang mahigpit ang pagkakahawak sa wedding ring niya. Binuksan ulit ni Alisa ang phone niya at naghanap ng contact number na pagmamay-ari ng nakatatandang pinsan niya. Heidi, hello. Insan, kamusta? Okay lang ako. Pero sigurado ka bang nakita mo si Lester na ginagawa yun? Hindi siya gagawa ng isang bagay na ganyan. Nag-aalin lang ang sabi ni Alisa habang humihigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang wedding ring. Insan, wala akong inaakusa kay Lester, okay? Sinasabi ko lang sa'yo ang nakita ko. Nakita ko siyang nagwi-withdraw ng pera sa bangko at ayun. Napabuntong hininga si Alisa at saka kinuha ang wedding ring at ibinaba sa loob ng kanyang bag. Hindi nagtagal ay tinapos na ni Alisa ang tawag sa kanyang pinsan at umupo sa kanyang kama at bumuntong hininga. Nagtiwala siya kay Lester na mag-iipon ng pera para sa kanilang dalawa at itatabi ito sa loob ng bangko. Nang unang marinig ni Alisa ang sinabi ni Heidi, ay hindi siya makapaniwala. Ngunit ngayon, wala siyang ideya kung anong iisipin. Gusto niyang magtiwala sa asawa, ngunit hindi niya magawa nang walang patunay. Mayroon lamang isang paraan upang malaman ang katotohanan at iyon ay ang makita ito para sa kanyang sarili. Gusto niyang malaman sa lahat ng oras ito. Nagsisinungaling at niloloko siya ng kanyang pinakamamahal na asawa. Inaasahan niya na pinakamahusay at nais niyang hindi ito totoo. Ang mga akusasyon habang kinukuha ang kanyang bagahe at bumaba sa garahe kung saan naghihintay sa kanya ang driver. Are you ready to go, Liz? Tanong ng driver habang nakatingin kay Alisa, gamit ang salamin ng kotse. Nang hindi lumilingon sa driver, sinabi ni Alisa, oo. Nanlalamig ang pakiramdam ni Alisa habang papalabas ng eroplano nang makalapag ito sa Pilipinas. Sa kabila ng init ng panahon at pinagpapawisan ng lahat, kabaligtaran ang kasalukuyang nararanasan ni Alisa dahil sa kasalukuyang nararamdaman. Ang pag-isip na ang kanyang pinakamamahal na asawa ay nagsisinungaling sa kanya at ginagamit ang kanyang pera para sa mga bagay na hindi niya alam ay tumakot sa kanya. Sa buong biyahe sa eroplano, walang ginawa si Alisa kundi ang mag-mental freak out. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung anong iisipin. Nawala nang masabi si Alisa. Patuloy siyang nag-iisip ng mga negatibong bagay. Anong gagawin ko pagkatapos nito? Diborsyo? Magagalit ba kami sa isa't isa? Nasasaktan si Alisa. Mag-isa siyang naglakad sa hallway ng airport. Wala siyang sinabi sa sinuman na darating siya. Gusto niyang maging sorpresa ito at saka gusto niyang makita kung mahuhuli niya ang kanyang asawa nang walang bantay habang may ginagawa sa kanyang likuran. Alam ni Alisa na hindi niya dapat pinagdududahan ang kanyang asawa pero hindi niya talaga mapigilan. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa labas ng airport at sumakay ng taxi para pumunta sa susunod niyang destinasyon, ang hotel.
Binalak niyang manatili doon ng ilang araw bago niya gustong umuwi sa kanyang pamilya. Una sa lahat, kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa tuwing wala siya. Kinabukasan, nakasuot si Alisa ng ganap na itim na damit, itim na cap at itim na maskara. Naipaalam na sa kanya ng kanyang asawa ay pumupunta sa bangko tuwing Sabado at ang araw na iyon ay Sabado. Gusto niyang hindi malaman kung ano talaga ang nangyayari. Pagpasok ni Alisa sa bangko, lahat ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Base kasi sa kanyang suot, siya ay mukhang magnanakaw ng bangko. Ngunit nang makitang payapang nakaupo sa gilid si Alisa, ang lahat ay mabilis na bumalik sa anumang ginagawa nila. Naghintay at naghintay si Alisa. Iniisip niya kung nasaan na ang kanyang asawa. At doon niya ito nakita. Pumasok sa bangko ang isang lalaking nakasuot ng blue na polo at lumapit sa isa sa mga staff. At hindi makakalimutan ni Alisa ang mukha na iyon. Ayan, nakatayo sa harap ng pinto si Lester. Halos marinig ni Alisa ang pagdudurog ng kanyang puso habang pinagmamasdan ng kanyang pinakamamahal na asawa. Maya-maya pa ay lumapit ito sa isa sa mga tao sa harapan at iabot sa kanila ang isang tseke. Agad namang nanlaki ang mga mata ng trabahador at agad nilang inihatid si Lester sa kabilang kwarto, habang si Alisa ay nanatiling nakaupo sa gilid. Sinusubukan ng kanyang makakaya na huwag umiyak. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Para saan ang tseke? Sigaw ni Alisa sa sarili niyang isip. Ilang saglit pa ay lumabas na ng kwarto si Lester na may dalang briefcase. Nakala agad ni Alisa na may dalang tambak na pera ang asawa niya. Iyon lang ang lohikal na posibilidad na naiisip niya. So, totoo? Ang asawa ko? Ginagamit niya ang perang inipon namin? Tanong ni Alisa sa sarili habang pinipilit na huwag umiyak at bahagya siyang tumawa. Pero hindi talaga dahil masaya siya. Hindi siya makapaniwala sa alinman sa mga ito. Nakaramdam si Alisa ng tama na. At biglang tumayo si Alisa at humakbang patungo kay Lester na kalalabas lamang ng bangko. Nakakaramdam siya ng galit, pakiramdam na pinagtataksilan at masama ang loob. Marami siyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Kinapa ni Lester ang kanyang bulsa habang sinusubukang hanapin ang susi ng kanyang motor nang marinig niya ang yabag ng isang tao na papalapit sa kanya. Lumingon si Lester para tingnan ang tao na sumusunod sa kanya at para tanungin kung anong kailangan nito. Ngunit nawala ang kulay ng kanyang mukha nang magtama ang mga mata niya sa kanyang asawa. Yes, Lester. Mahinang bulong ni Alisa habang nakatingin sa asawa na nasasaktan. Nataranta si Lester ngunit sa huli ay napigilan niya ang sarili. Alisa, mahal, ano? All this time nagsisinungaling ka sa akin? Tanong ni Alisa habang nanginginig ang boses niya. Ano? Tanong ni Lester na naguguluhan sa paratang ng asawa. Laking gulat pa rin niya nang makitang nakatayo sa harapan niya ang asawa na dapat ay nasa ibang bansa. Pero mas nabigla siya sa mga binitawang salita ni Alisa. Huwag mo akong lokohin, Lester. Ngayon lang kita nakita sa loob ng bangkong iyon. Ini-withdraw mo yung perang iniipon natin, di ba? Bakit mo gagawin yun? Paano mo ito magagawa sa akin? Kailangan natin yun para makaipon para sa kinabukasan ng ating buhay. Bakit mo ito ginagawa? Napalunok si Lester sa mga tanong, ngunit alam niyang may gagawin muna siya at iyon ay pakalamahin ng kanyang asawa. Alisa, huminahon ka, mag-usap tayo, sabi ni Lester habang inilalahad ang kamay sa asawa. Hinihimok itong lumapit sa kanya, ngunit hindi kumikibo si Alisa. Napabuntong hininga si Lester bago ito dahan-dahang naglakad patungo sa ginang at niyakap ito. Miss na kita. Anong meron sa bati mo? Wala akong ideya sa sinasabi mo pero please, mag-usap tayo. May hindi tayo pagkakaunawaan at gusto kong ayusin yon. Bumigay si Alisa sa sinabi ng asawa at hinawakan ang kamay nito bago nagsimulang maglakad ang dalawa. May maliit na parke malapit sa bangko at napagdesisyonan ng dalawa
na maglakad ng magkasama doon. Ilang saglit lang, naging awkward bago agad pinutol ni Lester ang katahimikan para kausapin ng asawa. Sige, sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo ngayon dito sa Pilipinas? Bakit hindi mo sinabi sa amin na darating ka? Anong mali? Sabi ni Lester habang kinukurot ang pisngi ng asawa. Natahimik sandali si Alisa bago siya bumuntong hininga at sumagot. Akala ko pinagtataksilan mo ko at ginagamit mo yung pera na pinapadala ko sa iyo para sa ibang dahilan. Hindi ko alam sa totoo lang. Pag-amin ni Alisa at saglit na natahimik si Lester bago ito tumawa ng sumagot. Ano? Ano pinagtatawanan mo? Reklamo ni Alisa habang nakakunot ang noo. Imbes na sabihin ko sa'yo, bakit hindi ko nalang ipakita? Sumunod ka sa akin. At sinundan nga siya ni Alisa pabalik sa motor niya at pumunta ang dalawa sa isang subdivision. Curious na pinagmamasdan ni Alisa ang buong subdivision. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Alisa sa kanya. Maya-maya, ipinarada ni Lester ang sasakyan sa harap ng isang bahay na kasalukuyang ginagawa ng mga construction workers. Mahal ko, ito na ang ating bahay. Isang beses kumurap si Alisa. Kumurap ng 2 beses. Kumurap ng 3 beses. Bago siya walang malay na nagpakawala ng malakas na, "Ah!" Natawa si Lester sa reaksyon ng asawa. Pinakamamahal kong asawa. Hindi ko ginagastos ang pera para sa ating kinabukasan at para sa kung ano-anong bagay lang dyan. Sa katunayan, hindi mo alam to pero isang maliit na tint ng pink ang dumampi sa pisngi ni Lester. Nakaramdam ako ng inis at nakita kong sarili ko bilang walang silbi dahil ikaw lang ang gumagawa ng lahat ng trabaho. May gusto rin akong gawin para sa ating kinabukasan. Kaya naman, ininvest ko ang pera mo sa aking negosyo at ngayon, eto, meron na tayo. Buong pagmamalaking itinuro ni Lester ang bahay na kasalukuyang ginagawa. At sa pagkakataong ito, ay muling namuo ang luha sa mata ni Alisa. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil galit siya. Gusto ko sanang ipakita sa iyo yung bahay pag nabuo na. Pagkabalik mo galing Saudi. Pero hindi mo sinabi sa akin na uuwi ka ng ganito kaaga. Kaya yan, di pa tapos yung bahay. Hindi na natapos ni Lester ang kanyang pangungusap nang maramdaman niya ang mga braso ng kanyang asawa sa kanyang leeg. Sorry, paumanhin ni Alisa. Para saan? Inosenteng tanong ni Lester. I'm sorry, kasi nag-doubt ako. I'm sorry kasi nag-assume ako ng mga maling bagay tungkol sa'yo. I'm sorry din, kasi lahat yun pumasok sa isip ko. Tsaka, sorry din kasi hindi ako nagpaalam sa'yo na dadating ako ngayon. Sorry talaga sa lahat. Bulong ni Alisa sa tenga ng kanyang asawa habang nakayakap dito. Hindi na napigilan ni Lester na yakapin pabalik ang asawa. Sa pagkakataong ito, ay naramdaman nila kung gaano nila kasabik makita ang isa't isa. Sorry talaga sa pagdududa ko sa ating marriage. Ang ginagawa mo lang pinakamabuti para sa ating kinabukasan. Pag-amin ni Alisa habang umiiyak na nakayakap pa rin sa asawa. Okay lang mahal ko. Okay lang. I'm glad na nakapag-usap tayo tungkol dito. Napangiti si Lester habang proud na nakatayo sa harap ng bagong gawang bahay para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Matapos ang ilang buwan paghihintay at pagtatrabaho, sa wakas ay natapos din ito. Noong siya lang sa kanilang lungsod na nagsusumikap para sa kanyang negosyo, magsisinungaling si Lester kung sasabihin niyang hindi siya nahirapan. May mga pagkakataon na parang gusto na niyang sumuko, pero naisip niya agad ang asawa niyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ang nag-udyok sa kanya na magsumikap dahil hindi kayang gawin ng kanyang asawa ang lahat para sa kanya. Sa ganitong motibasyon, nagsumikap si Lester. Pinagplanuhan niya ng mabuti ang kanyang negosyo. Gusto niya maging perpekto ito. Gusto niya itong maging maayos. Lahat ito ay para sa kanyang pinakamamahal na asawa at wala siyang pinagsisisihan kahit isang bagay habang tinitingnan niya ang kanyang nagawa ngayon.
Meron na siyang 2 negosyo at ngayon ay naninirahan na sa kanyang pangarap na bahay, kasama ang kanyang asawa at ang kanilang bagong silang na anak.